sabi sa Biblia, ituro mo sa mga bata ang dapat lalakaran upang sa paglaki, hindi nila ito malimutan. Kaya malaking bagay din ang mga kababayan sa mga fakultad ng mga kalalakihan. Okay? Si Kuya, sige. Sa ganang akin po, nagbukas po ang pagdami at panunungkulan ng kababaihan sa loob ng iglesia dahil sa pag-aaral. Binigyan po ng, especially po ng United Church of Christ in the Philippines, binigyan po ng pagkakataon ang mga kababaihan na mag-aaral. So, dumating po dyan ang punto, yung panahon. So, yung panahon ng mga kababaihan ay dumating. At base sa pag-aaral, ang population ng mga babae ay mas marami talaga kaysa mga kalalakihan. So, nung dumating ang time na nag-aaral ng mga kababaihan, nagpahinga naman ng mga kalalakihan. Dahil sila nagsimula nito eh. So, kaya mapapansin po natin ngayon sa ating simbahan na mas malaki po yung portion ng mga kababaihan. Dahil mas maraming bukas ang isipan ng kababaihan para sa mga ganitong pag-aaral. At yung mga kalalakihan, dahil sa kanilang kaabalahan, at karaniwan po yung mga kababaihan na natin ay nasa sa mga bahay lamang, kaya sila po yung nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Kaya mapapansin po natin sa atin ngayon, nag-sitting pretty nila yung mga kalalakihan. Yun lang po. Ang akin ay kanti lamang. Tama po yun. Dahil ako'y naniniwala na ang pagiging aktibo ng asawang lalaki sa iglesia ay nasa inyo rin mga babae. Salamat sa aming mga asawa at kami kinumbinsi na kami maging aktibo. Inyo, yung mga asawang aktibo, ay lagi kasama ang asawa. Kaya ang aming pong kahilingan para dumami ang kalalakihan, amin pong ipinagkakatiwala sa inyong mga kamay. Thank you very much. Isang tahanan ko sa mag-asawa, makapag-uusapay ang kahirapan ng lalaki at kahirapan ng babae. Mas mahirap po kami babae dahil kami nanganganak. Makikita po natin na tama talaga. Dapat po nakasalalay sa ating mga kababaihan ang pagtuturo sa ating sa asawa. Dahil nga po minsan po ang role ng kababaihan, marami nga po tayong nalalaman pero hindi natin natuturuan ang asawa. At minsan po mas malamang pang nasasabi natin ang mga problema, nasasabi natin na minsan ay kung yung lalaki hindi maayos ang trato sa atin, mas malamang pa yung sermon na pagmumura sa asawa kaysa minsan ay pag-aralan natin at saka i-share natin ang salita ng Panginoon. Talaga pong dapat po ay laging ginagawa ng kababaihan yan dahil minsan tayo, ang asawa natin minsan, sasama natin sa simbahan, ayaw siyang sumama. Ang gagawin po natin, mananalangin na lang tayo, aantayin natin siya, tawagin ng Panginoon, ipagsama natin. Hayaan na natin niya, kung ayaw niya sumama, bahala na sa buhay. Bahala na sa buhay niya. Antayin ko na lang siya, tawagin ng Panginoon. Pero dapat po, bagamat gayon ang ating katwiran, ay lagi pa rin natin, huwag tayong manawa na magbigay ng aral sa mga kalakihang hindi pa gaanong nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sa ganang akin, ang mga kababaihan ay contributory factor kung bakit hindi nakakasama ang kanilang asawa sa iglesia. Malaki ang parte ng kababaihan. Kasi ang mga kababaihan, relax na sila sa kanilang buhay na hayaan na lang ang mga lalaki dyan sa bahay pagka-araw ng linggo.
Hindi ini-encourage, kulang sa encouragement, paghikayat. Hindi, ang isang iglesia ay lalago kung kayo mismong pamilya ay magsama-sama. At ang mga kababaihan na okay na maiwan mga kalalakihan. Relax na kayo. Di ba? Nasanay na ang buhay nyo na linggo-linggo, hanggang ang iyong partner, kung saan man naroroon, hindi mo na naaalam. Pero malaking bahagi ang encouragement ng mga asawang babae. Encouragement. Yun yung isang wag tayong manghihinawa na yung ating mga asa-asawa ay ating mangulit. Yeah, yung time na invite ating mga asawang lalaki na maging kasama nyo. Napakasarap ng kasama ninyo sa pananambahan, nagkakaisa kayo na nagpapasalamat sa Panginoon. At titingnan natin yung istorya nga sa Exodus, yung kay Moises, yung kay Aaron, pinakita doon yung larawan, yung role ni Miriam, na kung saan ay binigyan siya ng malaking task. No? Bilang babae, ay ipinakita pa rin niya ang kanyang role doon, no? Na meron siyang gagampanang tungkulin, hindi lamang sa kanyang family, kundi sa kabuuan ng bayan ng Diyos. No? At bilang iglesia, merong malaking role ang mga kababaihan sa ating panahon. No? Isa na nga dyan, ang mga role natin sa pamilya, dalhin natin sa makasama natin ang mga tatay sa ating pagsamba. At the same time, ano yung role ng mga kababaihan sa church? Tayo ba ay okay na tayo, komportable na tayong sisimba na lang, uupo tayo sa ating sariling numerong upuan, no? Pagka tayo ay hindi doon nakaupo sa ating upuan, parang tayo ay aliswak na kung anong hindi natin wala tayo. Because sa Batangas ay aliswak yung ika ay hindi mapakali. Pagka hindi yun ang iyong iniuupuan, parang hindi at ease. But yun lang ba ang role ng kababaihan? No? Dapat nakita rin natin na sa kabila na tayo ay napakaraming mga kababaihan, meron din tayong magagawa at meron tayong ginagawa para sa kapakanan ng iglesia sa pag-unlad, no? At paglakas ng iglesia sa diwa ng pagmamalasakit, sa diwa ng iba't ibang gawa at programa natin. Ano po? Yun ang nakita natin. Actually, meron pang mga tanong Yung pagka binasa natin, iiwan ko na lang sa inyo. Basahin ninyo yung Luke chapter 10, verse 38 to 42, yung istorya ni Maria at ni Marta. Titingnan natin kung ano ba yung sino ba pinakamabuti sa harap ng Panginoon. Ha? Yung mga tanong na yan Sa role ng mga kababaihan, sino ba ang mabuti? Si Marta ba? Si Maria ba? Yan. Iwan ko yan sa inyo sapagkat tayo nasa oras na pwede natin yung balikan sa linggo para makita natin ano ba ang role natin bilang mga kababaihan sa iglesia. Okay? Good morning po sa ating lahat. Salamat sa openness and discussion ng bawat isa, pag-share at tayo po ay awit sa ating closing song ng Sunday School at gaganapin po natin ang ating Sunday School offering para po ito sa mga materials na ginagamit natin para sa Sunday School at sa mga program pa natin sa church. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo pangkat 28, talatang 20. Tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin sa pagwawakas ng ating Sunday School. Amang banal, salamat po sa magandang umagang ito ang pinagkaloob mo sa amin na kami ay makapag-aral muli ng iyong salita. Lord, alam namin ang aming kahinaan. Hindi namin maunawaan ang mga pangyayari sa Bible. Subalit kung kami ay pagkakalooban mo na wisdom,
maunawaan namin ang mga bagay na ito. Turuan mo ang bawat isa na maging aktibo sa pananambahan, hindi lamang sa oras ng pananambahan, kundi ang Sunday School ay part ng aming pananambahan. Lord, katulad ng aming tinalakay, ang kahalagahan ng mga babae sa kanilang mga asawang lalaki, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang siyang magbibigay ng isang kalooban sa mga kababaihan na ma-encourage nila ang kanilang mga asawa na makasama sa aming pananambahan. Sapagkat alam namin na ang iyong kaligtasan ay pinagkaloob mo sa lahat. Kaya, O Diyos, inihiling din namin ang iyong banal na presensya na sumaamin sa oras ng aming pananambahang ito. Ito, O Diyos, ay dalangin namin sa tangang pangalan ni Kristo Jesus. Amen.